ulitin ko na lang uli yung aking sinabi kanina. Hallelujah. Pero wait lang po. Akala ko pumasok na. Hindi pa pala. Praise God. Naabangan ko eh. Yun, isang mabiyayang gabi uli sa lahat ng mga kamanggagawa. Nabawasan tayo ng isa, kanina 20 eh. Ngayon, 19 na lang, no? Biglang nawalan yata ng load yung isa, 19 na lang tayo. Kaya salamat at bagamat hindi na-go live kanina, ulitin ko uli. So, basan po ng Prayer Faith Church, pang 174 days na po natin ito na gumaganap ng ating sunset first watch prayer mula nung buwan ng December 2025 pagkatapos ng ating 1-month prayer and fasting ng month of November 2025. Ito po yung bunga ng ating pananalangin at God really mandating us na gawin natin ito gaya ng ginagawa na natin sa Dawn Watch Prayer na talagang ginigisingan natin ng madaling araw para tayo ay makaluhod. At yun ay pang-anim na taon na. Amen. Biyaya ni Lord. At sa oras na ito, gamit po natin ang platform ng Zoom. Kanina, 20 na tayo eh. Muli ko nakita, 19 na lang. Bumalik uli. 20 na uli. Amen. Praise God. Siguro bumabagsak lang yung signal. Salamat sa 20 naka-join. Palakpakan uli natin ang mga kamanggagawa na naka-join. Hallelujah. Praise God. At salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang Facebook Live. Amen. Ang Facebook. Naka-live streaming na po tayo ngayon. Amen. Sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Ros Nasuelo, kasama kay Pastora Glory, lahat ng paghahayag natin ng salita ng Diyos ay marinig na po natin through Facebook. Amen. Kaya i-share po natin. Yung gawain kanina, ilan ba yung nakita ko naka-share? 10 pa lang. Yung nag-share ng gawain natin kaninang umaga. Share nyo po. Napakaganda po ng preaching. Medyo mahaba lang nga. Pero salamat pa rin. Amen. Kasi ang preaching time natin ay 30 minutes lang talaga. Okay? 30 minutes. Tapos nakapagdagdag ako ng ilang minuto. At hanggang doon lang. Amen. Kaya sa araw pong ito, dahil wala si Reverend Johnny Morales from Canada. Nasa Canada siya ngayon eh. Nasa work yata. Oo, may tinatapos sila. Kaya hindi siya available ngayon. May 24, 2026. Kaya sinalo po siya ng kanyang tigapanguna. Walang iba kundi si Reverend Dr. John Brade. Sir Tay, napaganda po ng topic niya, the ability to do good. Sige po, binabalik ko na po sa ating preacher ang gawain. Amen. Sa pinagpalang gabi po. Naririnig po ako. Loud and clear, loud and clear. Maka nasa church Salamat ka pa. po. Na-check off na po ako eh. Kaya maubliga ako maiwan po muna dito eh. Karatapos lang din po ang aming service dito at nag-meeting po kami ng mga leaders po dito sa manggagawa. At sakto din po sa biyaya ng Panginoon ay dito po tayo dinala ng Lord. Pahabol po itong mensahe na ito. Pero I believe with all my heart na ito ay maging pagpapala sa atin, encouragement na mas lalo pa tayong gumawa ng mabuti. Amen? So, isang pinagpalang gabi at pinagpalang araw po sa ating lahat, maging ang mga kapatid po natin, kamanggagawa na nasa ibang bansa. Hallelujah. At ang ating pong bishop, ang ating senior pastor, kasama si Pastor Glory po. Lahat po nang narito na kamanggagawa sa Panginoon ay binabati ko po kayo. At tayo na po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya natutulog po yung aking baby pero ganito lang po ito. So makakapag-preach pa rin naman po tayo sa biyaya po ng Panginoon. Okay? So 2 verse lang po yung ating pagbubulay-bulayan at makikita po natin sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Amen. Sabi po sa Tagalog, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Praise God. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon, manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli makapakinig ng iyong salita, ng iyong kapahayagan,
Hayaan mo, Lord, na ang iyong salita na mahayag ay magrema sa puso't isipan ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon, sa iyong mensaheng ito. At ang dalangin ko din, Panginoon, empower me, anoint me, guide me, Lord, as I share. And I admit, Lord, that I am nothing without you, Panginoon. Yes, Holy God. Spirit, manguna po kayo sa aming pong pakikinig, sa aking pong paghahayag. At hayaan mo, Lord, kayo ang may taas, kayo pa rin po ang maluwalhati. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, no, ang topic natin ay the ability to do good. Alam niyo po, mapapansin po natin every day sa bawat conversations natin, nasasabi natin, pag kinakamusta tayo, good morning, good afternoon. At minsan ang response natin, I'm good. It's all good, di ba? Minsan, have a good day. Nababanggit po natin yung pangkatagang iyan. In response sa mga question na ito, sa mga taong kausap natin. Alam niyo po, theology, makikita po natin, theology po, no, we are not good. Tama po ba? That's why we need God. Alam niyo po na, ngunit kapag tayo ay iniligtas, dahil tayo iniligtas ng ating Panginoon, tayo kanyang mga anak, ikinumag niya sa atin na gumawa ng mabuti. Mula sa nag-uumapaw na kanyang kapangyarihan, na kapangyarihang gumawa sa buhay natin. Tama po ba? Kaya nga po, ang basihan ng ibang tao, kapag sila'y gumawa ng mabuti, maliligtas sila. Pero sa atin, ang paggawa ng mabuti, ito ay bunga ng ating pananampalataya. Ito'y bunga ng ating kaligtasan. Tama po ba? Okay? At dito ipapakita sa atin ng Panginoon ng mga mahalagang bagay. 3 mahalagang bagay. Pero bago doon, sinasabi ni Jesus, Luke chapter 6 verse 33, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawan ninyo ng mabuti, ano pang pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay ginagawa rin naman iyan. Sabi po ng Scripture. Alam niyo po, ang tinutukoy po dito ni Jesus ay ang uri ng paggawa ng mabuti na maaaring walang bayad o may makukuha sa atin. Amen. Alam niyo po, pinagtitibay po ito ni Apostol Pablo, ang kumad ni Jesus. Sinasabi niya, gumawa ng mabuti sa lahat. Lalo na sa mga kapatid natin, kapanampalataya po natin, according to verse 10. So doing good to one another in the church is costly and sacrificial. Okay, may kalakip talaga na pagsasakripisyo. Nangangailangan ito ng time, ng effort, ng attention, and maybe resources. Tama po ba? Nangangailangan ito ng isang bagay mula sa atin, mula sa ating pagpapasya. Mayroon tayong willing heart na gawin ang mga bagay na ito. I believe in the value of doing good, mga minamalong kapatid. Alam natin maraming kasamaan ang mundo. Ngunit nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay patuloy na maghasik ng mabuti. Tama po ba? Okay, sabi sa verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Okay? Bakit? Because God is good. Okay? At ang mabubuti lamang ang makakagawa nito. Praise the Lord. Isa ka na dito, kapatid. Okay? Counted ka na dito, kasama ka na dito. Kaya nga, ang pinakatema po natin ngayon na atin pong bibigyan pansin o sasagutin, okay? Saan dapat magmumula ang kakayahang gumawa ng mabuti? Yan po yung pinakatema po natin ngayon. Saan dapat magmumula ang kakayahang gumawa ng mabuti? Okay? Yung sources to do good. Alam niyo po, una, okay, kung pag nilayan natin mabuti ang revelation sa atin po dyan ng Panginoon, doing good is an act of love. Hindi ka makagawa ng mabuti kung walang pagmamahal. Doing good is an act of love. Dapat ito ay bunga ng pag-ibig. Okay? Bunga ng pag-ibig. Doing good is an act of love because it is a deliberate.
selfless choice to will and secure the well-being of others. Di po ba? Na dahil mahal mo ang isang tao, gagawan mo siya ng mabuti. Amen. Kahit kaaway mo siya, gagawan mo po siya ng mabuti pa rin. Tama. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon. It is love in action rather than just a feeling. So ibig sabihin, dinidemonstrate mo ang bagay na ito through service, kindness, and compassion. Di po ba? Parang si Jesus Christ, diba, pinako na siya sa krus, pinagsalitaan na siya, sinaktan na siya. At the end, nung sinabi niya nandun na siya sa krus, sabi niya, Father, forgive them. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Nagsasalita pa rin ang pag-ibig. Nandun pa rin yung compassion. These acts of kindness, both small and large, transform lives. Ibig sabihin, sa ating paggawa ng mabuti, nakakapagpabago ng buhay. Nakakapagpabago ng buhay. Di ba? Yung mabigyan mo nga lang ng isang bagay, okay? Makagawa ka lang na mabuti ng isang bagay sa isang tao. At yun ay kinatuwa niya. Dahil dyan, siniran mo siya ng salita ng Panginoon. Naligtas, nagpatuloy, lingkod sa harapan ng Panginoon. Di ba? Hindi ba yun ay talagang bunga na rin? Okay? Fruit na rin yun ng ating pag-ibig, ng act of love. Okay? Ano pa po? Pinapakita din po dito, yung as an act of love, yung pinapakita natin yung deep connection. At nakakapag-serve tayo as a living expression of care na ginawa ng Diyos sa atin. So, iningatan ako ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos, okay? Kinahabagan ako ng Diyos, ginawan ako ng mabuti ng Diyos. Ngayon, ang sukli nun, gagawa din naman ako ng mabuti sa aking kapwa. Tama po ba, mga minamalong kapatid sa Panginoon? The key aspects of doing good is an act of love. Alam niyo po, yung self-service natin. Yung selfless service. Okay? So, ibig sabihin, we express by putting others' needs first. Okay? Offering time, energy, and resources without expecting anything in return. Diba? Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Okay? Kaya nga, act of love are not merely chores. They are heartfelt expression that can empower individuals. Nagpapalakas. Nagpapabago ng buhay ng tao. Di po ba? Helping them see their own worth. Yung paano natin binibigyang halaga sila. Kaya yan po ay isa sa bagay na gustong ipakita din natin. Okay? At yan po ay gustong makita din ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Kaya it requires active, consistent choice like providing shelter, food, or encouragement that reflects compassion sa bawat araw ng buhay po natin. Kaya nga po, alam nyo po, maraming perspective po, no? At makikita natin yung sa ating paggawa ng mabuti, may mga pamamaraan din para mag-reflect yung divine love ng Panginoon sa buhay po natin. Na naipapakita natin yung service na mayroong magandang patutunguhan. Di po ba? Kaya nga sa buhay po natin, maganda na sa ating paggawa ng mabuti ay dapat ito'y masasabi natin na galing ito sa act of love po natin. Gawa ng pagmamahal po natin. Kaya maliwanag naman, sinasabi po natin, di ba? You cannot give without love. Kung hindi ka nagmamahal, hindi mo rin kayang magbigay. Ganun po yun eh. Kaya huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Di po ba sabi nga ng Bible ang mga lingkod ng Panginoon, di ba, kahit isang basong tubig nga lang ipainom natin di po ba? Okay? Mas lalo pa kaya kung may kulay. Di po ba? Kaya nga, mapapakita rin na po natin na an act of love, no? Kapi, di ba? Salamat sa Panginoon. Kaya pangalawa, doing good is an act of faith.
Amen. Yan po, makikita din po natin. Dapat ito ay bunga ng pananampalataya natin. Praise God. Di po ba? Sabi ng Galatians chapter 6, Paul is telling the Galatians about the good deeds they must do, not to earn eternal life, but because they have eternal life. Mayroon na silang buhay na walang hanggan eh. Okay? Parang sa atin, okay, count our life, i-count natin yung ating buhay, ligtas na tayo. Anong gagawin po natin sa iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Hindi pa nabago yung buhay. Di ba? So nangangailangan din po sila ng kaligtasan. Tayo bilang mga mananampalataya, share natin yung faith life natin sa kanila. Tama po. Kaya nga, isa sa driving force or nagpupush of doing good ay ang ating pananampalataya. Hindi ang kaligtasan, kagaya ng ginagawa ng marami. Sige, gumawa lang na mabuti. Charities dito, charities doon. Para lang maligtas, no? Okay? Yan kasi yung panuntunan ng marami. Gumawa ka lang na mabuti, maliligtas ka na. No. Okay? Kaya nga sa atin, tinuturo sa atin yun ng Panginoon, doing good is an act of faith. Okay? Pananampalatayanan mong gumawa ng mabuti. Okay? Pananampalatayanan mong magtanim. To sow a seed. Okay? Kagaya po ng 4 na magkakaibigan, di po ba? Kaya dinala nila yung kanilang kaibigan na paralitiko sa harap ni Jesus. Pananampalataya ang nag-push sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang commendation ng Panginoon sa kanila, kay great faith, yung pananampalataya nila nakita ng Panginoon. Eh. Di po ba? Kaya nga, ang act of faith natin, mag-invite ka ng kaibigan mo na dumalo sa gawain, kung wala siyang pamasahe, bibigyan mo. Pwede mong sunduin, di po ba? Pwede mo siyang bigyan ng pamasahe. Act of faith na po yun. Di ba? Ang maganda, sinundo mo na siya, pinakain mo siya bago mo ihatid, di mas the best pa. Di po ba? Kaya nga mami na malong kapatid sa Panginoon, doing good by faith is obedient response to God. Pagsunod na rin po natin yan. Okay? Because it requires moving forward on convictions without seeing immediate results or knowing the final outcome. Di po ba? Parang yung bata po, yung pre-teach ko nung nakaraan. Di po ba? Na nagtanim. Okay? Ilang isda at tinapay. Na-multiply yun ng Panginoon. Sumobra pa. Then, mas lalo pang yung ginawa niyang kabutihan, o di ba, umani pa rin siya. Okay? Umani pa rin siya. Ganon din po sa buhay po natin. Okay? Trusting in a higher purpose ay talagang gumawa ka ng mabuti at panampalatayanan mo yun. Kaya nga, it translates passive belief into active, tangible evidence na talagang nakikita ginagawa mo. Proving that faith is not just a thought, but an action. Kaya active obedience is an acting what God says. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, pananampalatayanan mo, gagawin mo. Di ba? Parang yung biyudo ay yung tama yung mag-ina na yon, di ba? Na yung huling pagkain na lang nila, binigay pa nila sa lingkod ng Lord. Pero kung kinain nila yon, eh hanggang doon na lang. Last na yun na meal nila po eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil ibinigay nila yon bilang as an act of faith na rin nila, as an obedience na rin, pagsunod na rin nila, dahil sinabi ng Diyos sa kanila yon, kay sumunod sila din, pinakain nila yung lingkod ng Lord. Hindi na naubusan yung langis. Hindi na sila naubusan ng harina. Kaya sa buhay din po natin, mga minamahal kong kapatid, action are a tangible produce of faith. Faith without work is dead. Patay po yung pananampalatayang walang gawa. Diba kung babasahin po natin doon sa part ng James, diba may mga part doon na kung nakikita mo nang walang makain, diba? Bigyan mo siya. Walang maisuot, bigyan mo siya. Okay? Ayun siya yung pananampalataya. Kaya nga, acting in faith often means doing what is right even when you do not feel like doing it. Okay? Or when it seems illogical to your natural mind.
Diba? Siyempre, pananampalatayaanan mo talaga yun eh. Okay? Kaya nga, malaga pa rin yung sacrifice. Okay? Sacrifice, yung paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Isang bagay na rin po yan. Kaya yung pag-serve natin sa Panginoon. Diba? Minsan sa ating pag-serve kay Lord, abunado pa tayo sa ating pamasahe, abunado pa tayo sa mga bagay-bagay. Pero ayon sa ating pananampalataya po yun. Di ba? Kaya continuing to work and live righteously while waiting for God's promises. Ginagawa po natin ito. Okay, moving forward despite lack of clarity, nagtitiwala pa rin po tayo sa pangako po ng ating Panginoon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Okay, doing good is an act of faith. And lastly, panghuli, doing good is an act of gratitude. Okay? Ang paggawa natin ng mabuti ay hindi lamang ito act of love, hindi lamang ito act of faith, kundi ang pangatlo ay ito po ay is an act of gratitude bilang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Okay? Kung ano yung natanggap natin, kung ano yung natatamasa natin, sinishare po natin. Di po ba? Sinishare natin. As a sign of your gratitude, gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Para sa Panginoon. Siyempre, Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Di po ba? Ano man ang gawin natin ito para sa ikalulugod, ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, lalo na, sabi dun sa verse 10, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya, nililinaw yun ng Biblia sa atin. Lalo na sa ating kapatid sa pananampalataya. Pero ibig sabihin, bago ka gumawa ng mabuti sa iyong kapwa sa labas, unahin mo muna natin yung mga kapanalig natin, kapatid natin sa pananampalataya. Being appreciative is very good for your soul. Ang ganda. Doing good is demanding and often thankless. It requires effort and is prone to causing spiritual exhaustion. Hindi ka mapapagod. Ang ginagawa mo ay act of love, act of faith, hindi ka talaga mapapagod. Kasi nagmumula yun sa pagmamahal, nagmumula yun sa pananampalataya mo. Pero kung ginagawa mo yan for your name, para makilala ka, matanyag ka, ay hindi, iba na pong usapan po yun. Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, hindi pwede na, nagbigay ako, gumawa ako, ito yon. Parang gusto pa natin ipamukha, kagaya ng mga pariseyo. Ayaw po yun ng ating Panginoon. Kung anong ginawa ng kanan, huwag na ipagsabi ng kaliwa. Tama po ba? Mga minamalong kapatid sa Panginoon. Okay? Alam po ninyo, sa doing good is very demanding, mahirap at kadalasang walang pasasalamat. Di ba? Pasalamat tayo kung may yung ginawan natin na mabuti, magpasalamat. What if kung nagreklamo kasi hindi siya satisfied dun sa binigay natin? Yun na yung pinaka-the best natin eh. Di po ba? Pasalamat pa rin tayo sa harapan ng Panginoon dahil ginagamit tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, kung wala kang puso, passion, madi-disappoint ka, madi-discourage ka. Kaya kinakailangan ito ng effort dahil ito ay madaling magdulot ng spiritual na pagkapagod. Kaya kung ginagawa mo lang yan para sa iyong sarili, mapapagod ka, kapatid. Okay, mabuburn out ka. Lalo na pagdating sa pagbibigay, mabuburn out ka, mapapagod ka. Pero kung ginagawa mo yan out of love, out of faith, bilang pasasalamat mo sa harapan ng Panginoon, ginagawa mo yan, kay very well. Masasabi natin na talagang kalulugdan ka ng ating Panginoon. Kaya nga, doing good is a tangible expression of gratitude. Okay? Parang nagkakaroon niya ng internal appreciation into action that fosters humility and recognizes the support of others. Tama po ba? Kaya nga, mga minamalong kapatid sa Panginoon, malapit na po yung ating anniversary, parang nagka-counting na tayo, palapit ng palapit. Okay? Hayaan po natin na tayo na
i-unite tayo ng Lord, pagbuklod-buklorin tayo ng ating Panginoon. We do our part as an act of our love, as an act of our thanksgiving, as an act of our faith sa harapan ng ating Panginoon. It serves as a positive act of gratitude, strengthening personal well-being by releasing endorphins, okay, and building stronger connections sa bawat isa, often serving as a powerful healing source. Okay? Kaya makakaranas sila, makakaramdam sila ng pagpapanibagong sigla. Kaya mararamdaman nila dati hindi ko nararanasan ito Pero dahil sa Prayer of Faith Church, naranasan ko ito. Di ba? Napaparangalan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal kapatid, sa harapan ng Panginoon, doing good is an active appreciation. Okay? Ang gratitude o pasasalamat ay hindi lamang isang pakiramdam ito, kundi ito ay isang kasanayan na kinabibilangan ng pagkilos upang kilalanin ang mga biyaya at kabaitan ng ating Panginoon. Okay, magse-celebrate tayo ng 25th anniversary, celebrating the faithfulness, the grace, and the goodness of God. Papasalamat tayo sa harapan ng Panginoon. So bilang pagpapasalamat, pakita natin yung ating pagmamahal, pakita natin yung ating pananampalataya, ipakita natin yung talagang pagpapasalamat po natin sa harapan ng Panginoon. Okay? May kalakip po na sacrifice, effort. Di po ba? Kaya nga, kanina, bago po ako sumalang po dito, miniting ko yung mga kapatid po natin dito, mga kamanggagawa po dito sa Lapas San Narciso. Okay? Sabi ko, kailangan po natin ng bawat isa. Okay? Mayroon tayong mag-participate po tayo. Diba? Kaya nga po, ang pakikibahagi sa mabubuting gawa ay nakabawas ng stress. Tama po ba? Okay? Nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugang pangkaisipan at pisikal. Siyempre, kung sama-sama tayo, magaan ang gawain. Amen. Pero kung iilan lang, mabigat. Tama. Di po ba? Kaya nga, mahalaga yung sama-sama tayo, tulong-tulong. Okay? Para hindi pasanin ng isa o dalawa o ilan, pasanin natin lahat. Tama po ba? Amen. By doing good for others, individual recognize that they are part of greater whole. Okay? Masasaya, matutuwa sila. Kaya at pagpapakita din po ito ng humble perspective, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, the acts of gratitude ay possible na nakakahawa at lumilika ito ng isang positive effect sa community. Di ba? Sasabihin nila, ay ganyan pala yung mga Kristiyano, ganyan pala yung mga tunay na mananampalataya. Nagtutulungan, nagdadamayan. Di po ba? Nagmamahalan. Hindi nagpapataasan ng ihi. Di po ba? Okay? Hindi nagpapalakasan. Di po ba? Kundi sama-sama tulong-tulong. Damay lahat. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa harapan ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, paniniwalang ginagawa natin ang nais ng Diyos, kahit na maaaring hindi natin ito nararamdaman sa sandaling iyon. Ngunit ito ay nagiging lalong mahirap pagdating sa mga bagay na alam nating dapat nating maramdaman. Ibig sabihin, minsan hindi tayo na-appreciate ng iba. Hindi tayo laging nakakaramdam ng pasasalamat. Ngunit dito natin dapat tandaan na ang gratitude ay hindi lamang issue ng emosyon, kundi issue ng obedience, ng pagsunod natin. Sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. I say it again, sabi niya, rejoice. This is not a suggestion. Okay? It's not a hurtful hint for happiness. This is a command ng Lord sa atin. So, the Bible is telling us na tayo ay magpasalamat lagi. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, gratitude is very good for our soul. Okay? Gratitude is an active way of pursuing humility. We are honoring the one who has given to us. And therefore, let us putting ourselves
in a second position. Okay? Kaya karapat-dapat lang napasalamatan ang ating Panginoon. Gratitude reminds us of the good character of God. Papakita din po yan. And gratitude guards against materialism. Pinabantayan natin yung ating sarili sa pagka-materialism. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, gratitude refocuses your gaze appropriately. Okay? Kaya nga, balikan natin yung mga nakaraan natin at kung sino na tayo ngayon. Diba? Marami tayong ipagpapasalamat sa harapan ng Panginoon. Dati, hindi natin kayang magpautang. Pero ngayon, bukod sa magpapautang ka pa, magbibigay ka pa. Di ba? Pero dati walang-wala. Di ba? Kaya nga, practicing gratitude forces our eyes off of what we perceive we are lacking and onto the goodness of God. So maliwanag po yun na pagpapakita kay kagaya po ni Jesus Christ. Maliwanag na ipinakita niya hanggang sa krus. Okay? Talagang yung pinakita niya yun sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya nga sa buhay din po natin, gratitude is good for our souls. Sabi ko nga po kanina, ito'y kunuman sa atin ng Panginoon. Natalo'y magpasalamat. Okay? Ibigay natin yung honor sa ating Panginoon. Okay? At ang paggawa ng bagay na ito sa harapan ng Panginoon, it is a commitment for us to live in the fullness of His joy. Kaya our gratitude is as much for our sake as it is for His sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa harapan ng Panginoon, okay, let us remember dun sa tatlong bagay na isinare sa atin ng Panginoon. Okay, binigyan tayo ng Lord na ability to do good, okay, as an act of love, as an act of faith, as an act of our gratitude. Okay, gumawa tayo ng mabuti nang walang humpay. Gumawa tayo ng mabuti nang hindi umaasa ng kapalit. Gumawa tayo ng mabuti ng tuloy-tuloy, ng lubusan sa harapan ng Panginoon. Sinabi naman sa Scripture, di ba? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang layunin ng ating paggawa ng mabuti ay para mabigyan ng papuri at luwalhati ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang challenge sa atin ng Panginoon, be persevere in doing good. I-appreciate man tayo, okay, gawin pa rin natin yung pinaka-the best. Okay? May maka-appreciate o wala, let us give our best in doing good. Because in a proper time, kung hindi tayo mag-give up, tayo din naman ang aani. Kaya nga, minamahal kong kapatid sa Panginoon, do it more and more. Gumawa tayo ng mabuti. Eh, huwag tayo mag-give up. At darating yung panahon, there's a reward. There's a great harvest kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. God will bring a reward in due season. Maghintay po tayo. Amen? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, huwag tayong tumigil, huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. There is a perfect time for your reward and harvest. Purihin ang Panginoon. Ito pong salita ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin na. Salamat po Diyos sa gabi po ito na naipahayag ang iyong salita. I do believe, Lord, na ang iyong mensaheng ito, nawa Panginoon, ay nagsilbing encouragement sa bawat isa na mas lalo pang gumawa ng mabuti. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ng pagpapagal namin, lahat ng sacrifice namin, lahat ng efforts namin, lahat ng time namin, lahat ng pagpapagod namin, Lord, our labor to you, Lord, is not in vain. Amen. Salamat po. Tatanggap kami ng reward, hindi lamang dito sa lupa, kundi Lord, salamat nakakapagtanim din po kami. Nakakapag-impok kami ng kayamanan sa langit na na hindi nasisira, hindi kinakalawang. At salamat Panginoon sa pribilehiyong ito na binigay mo sa amin na kami Lord ay makagawa ng mabuti sa aming kapwa para sa ikabubuti, kararangal, ikaluluwalhati ng aming Ama
na nasa langit. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Salamat po. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Dr. Jan Brode sa kapahayagan ng salita ng Diyos. At tunay, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat naman tayo ay may kakayahan gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, magmahal, magbigay at maglingkod. Pero ang tanong, saan ba dapat magmumula ang kakayahang gumawa ng mabuti? Yun po yung sinagot ng ating preacher ngayon. Hindi lang ito dapat manggaling sa tumulong ka dahil naawa ka, kaya galing sa emosyon, o kaya naman ay naobliga ka. Tandaan po natin, obligasyon. Ang tunay na paggawa ng mabuti ay dapat nang manggaling sa pusong binago ng Diyos. Amen? Doon po dapat magmula yung paggawa natin ng mabuti. Okay? Dapat ito ay manggagaling sa pusong binago ng Diyos. No question asked. Kapag sinabi po natin yan. Kaya pinabatid sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos na yung paalala ni Apostol Pablo na huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti dahil may tamang panahon ng pag-ani. Okay? May tamang panahon ng pag-ani, sabi ng ating Diyos. Kaya yung ability to do good ay dapat, sabi ng preacher natin, manggagaling sa love, sa faith, at sa gratitude natin, sa pasasalamat natin sa Diyos. And I do believe this evening, natutunan natin ang napakainam na aral. Lahat naman tayo talaga ginawa ng Diyos, hindi para gumawa ng masama, kundi tayo ginawa ng Diyos para gumawa, tayo ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Sabi ng Apostol Pablo sa kanyang panulat sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 10. Yun po yun talagang kadahilanan doon sa ating pagkalika, ang gumawa ng mabuti. Maraming gumagawa ng mabuti pero out of love naman. Yan, parang ginagawa lang nila pakitang tao. This is wrong. Okay? Tandaan po natin, hindi lang sa mga malalapit sa atin ang paggawa ng mabuti, maging sa iba rin naman. Okay? Unto all men, ang sabi ng Bible. Kaya, huwag tayong manghinawa. Kapag may nangangailangan, huwag natin tanungin kung karapat-dapat ba siya. Dapat ang tanong natin, paano ko may papakita ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Amen? Nangangailangan ng tulong. Anong gagawin mo? Kaya hintay ba na may kapalit? Nakita naman na sinabi ng ating preacher. Kaya yung mga binigay niyang halimbawa. Kaya tunay na paggawa ng mabuti ay galing sa pag-ibig. At doing good is an act of faith, sabi ng ating preacher. Minsan kasi napapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Lalo na kapag parang walang kapalit o walang appreciation. Tama po ba? Pero patuloy tayo dapat gawin natin bilang mananampalataya. Okay? Huwag na natin hintayin pa kung may babalik niya yung tulong na ibinigay mo. Mahalaga, alam ng Diyos yun. Faith means doing good even when no one sees. Tandaan po natin yan. Ulitin ko po. Faith means doing good even when no one sees. Hindi natin kailangan may nakakita sa ginagawa natin. Kaya yan ang pananampalataya. Sabi nga sa atin sa Hebrew 11:6, without faith we cannot please God, or it is impossible to please God. Tama po ba? Kasi tumutulong tayo pero parang walang bunga. Kaya minsan tumitigil na tayo. Patuloy pa rin tayo. Okay. Nakikita naman ng Diyos yan eh. Yung goodness ng puso ng bawat isa sa atin. Tandaan natin ito, ang paggawa ng mabuti ay nangangailangan ng pananampalataya. Kala natin, dahil tumulong ka, nagbigay ka, di nawalan ka, hindi ka totoong nawalan. Yun ang pintuan na magbubukas sa'yo para ikaw ay pagpalain ng Diyos. That's faith. Kaya nga sabi ko nga, ang paggawa ng mabuti ay nangangailangan ng pananampalataya. Hindi ka tumutulong for nothing. Tumutulong ka kasi may nangako
Ang sabi niya, siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay sa atin. Amen? At yung panguli, doing good is an act of gratitude. Pag tayo gumagawa ng mabuti, ito'y pasasalamat natin. Ito'y opportunity. Amen? Kaya, pribilehiyo na tayo ay maagawa ng mabuti. Kapag may lumalapit ng tulong, kapatid, huwag mong pahindian yan. Okay? Kapag naintindihan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, ay, ako lang magsasabi sa iyo. Okay? Sasabihin mo, napakabuti ng Diyos sa akin at hindi yung mga lumalapit na tulong. Sabi ko nga, it is better to give than to receive. Anong gusto mo? Ikaw ang tinutulungan o ikaw ang tumutulong? Mamili ka. Hallelujah. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para lang maligtas. Alam na po natin yan. Naligtas tayo by the grace of God and through our faith to our Lord Jesus Christ. Yung paggawa natin ng mabuti ay bunga yan ng ating pasasalamat na tayo iniligtas ng Diyos, na tayo ay pinangakuan niya, na tayo may buhay na walang hanggan. Yan yung pananampalatayang may gawa. Gumagawa tayo ng mabuti dahil alam natin na iligtas na tayo. Liwanag, hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto natin maligtas. Magkaiba po kasi yun eh. Naligtas tayo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil nailigtas na tayo ng Diyos. Amen? Maliwanag po ba yan? Iba kasi yung nagpapakahirap, nagsasakripisyo kasi gusto niyang iligtas ang kanyang sarili. Which is wrong. Yung paggawa natin mabuti, ito'y bunga. Bunga nung naranasan nating pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa panulat niya sa mga Colossians, no? Whatever you do, do it in the name of the Lord Jesus. May karugtong yun. Give thanks to God. Amen. Yan yung gratitude natin. Amen. Masarap kaya. Anong gusto mo? Ikaw dinadalaw sa ospital o ikaw yung nasa ospital? Pastor, ako na lang yung dadalaw kasi ako yung dinadalaw. Anong gusto mo? Ikaw yung binibigyan o ikaw yung... Amen. Alam mo kapag ikaw ay binigyan ay masaya ka dahil nadagdagan ka. Pero ang totoo, mas masaya ang nagbigay. Okay? Kasi sabi, it is more blessed. Hindi daw higit na pinagpala. Ay yung nagbigay. Hindi yung tumanggap. Yung tumanggap, natanggap niya, barya lang eh. Okay? Pero yung matatanggap nung nagbigay, wow. Sino magbibigay kaya sa kanya? Ay yung Diyos na nangako. Okay? Amen? Kaya kung pinagpala ka ng Diyos, ano ba pagpapala ng Diyos sa'yo ngayon? Oras. Naka-join ka. Lakas. Wala ka sa ospital. Pera. Nakakabayad ka ng lahat ng pangailangan mo. Talento. Magaling ka umawit. Okay? Magaling ka sumamba. Gamitin natin lahat yan sa paggawa ng mabuti. Gamitin natin. Okay? Huwag tayong magulumihanan. Huwag tayong tumulad dun sa 10 ketongin. 10 sila pero isa lang yung bumalik para magpasalamat. Nakakalukot isipin, no? Maraming ganyan. Marami nagsimulang mabilis. Marami tayong nakasama na sa ubasan ng Prayer Faith Church. Sayang. Okay? Hindi sila nakaabot sa gaganapin nating 25th founding anniversary. Sabi nga ng ating preacher kaninang umaga, ay huwag kang papayag na hindi ka maisakay sa arko na ginawa ni Noe. Tama po ba? Minsan doon lang tayo sa kapag huli na doon natin mapagtanto, sayang. Puro panghihinayang ka na lang. Nabigyan ka naman ng maraming pagkakataon para wala panghinayangan. Kaya muli, saan dapat magmula ang ating kakayahang gumawa ng mabuti? Doing good is an act of love. Siyempre, dapat may pag-ibig, may pananampalataya, at may pasasalamat. Mga kapatid, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Maaaring wala pang impact
o wala pang nangyayari, walang nakakita sa ginagawa natin ito. Pero tiyak ako may bunga ito. Amen? May Diyos na nakatingin. Kaya ang tanong ngayon kapatid, ang paggawa ba natin ng mabuti ay galing sa pag-ibig, pananampalataya at pagpapasalamat sa Diyos na gaya ng tinuro sa atin ngayon? Kung oo, then magpatuloy ka. Because God will use your goodness for His glory. Palakpakan natin si Lord sa mga salitang ating narinig. Hallelujah. Salamat po, Reverend Dr. John Brothers sa pagkagamit ng Diyos sa iyo, sa pagpapahayag ng salita niya at binabalik mo na po sa ating MC ang gawain.